Hello, good morning, good afternoon, good evening. Ito naman po ako, si Noel Tamayo. Nakatira po dito sa friendly Manitoba, Canada. At ako na naman ay papasok sa aking full-time job. Habang ako po ay iniraran yung aking digital business through my sa aking cellphone. Diba? Kung meron po kayong smartphone, kahit na anong klaseng cellphone or tablet, iPad, ganyan, o kaya laptop, po pwede nyo patakbuhin yung inyong business po through online. So magandang hapon po sa inyong pong lahat. Kumusta po kayo? Ito naman po tayo, panibagong paghamon sa ating buhay sa ngayong Biyernes Santo. Biyernes Santo sa atin, di ba? So yung iba nandoon po na nagngingilay-ngilay, pero sa atin po ay gawa nga ng meron po tayong full-time job, ay kailangan po nating pumasok, di ba? Pero ganoon pa man ay pwede naman po tayong hindi pumasok. Yun nga lang, medyo happy naman po tayo doon sa ating trabaho, kaya kailangan po nating pumasok, di ba? Kaya nandito po ako, heading po ako sa aking full-time job as a driver sa rent-a-car industry na aking pinapasukan. Kaya kung nakikita nyo po ako, ay nagdadrive na naman na papunta sa aking trabaho. Kaya eto, kumusta po kayo? Ano po ang inyong ginagawa sa mga sandaling ito? Kayo po ba ay nagnilay-ngilay na? Kayo po ba ay nakapag usap na sa ating Panginoong Diyos? So kung ganun po ay salamat naman, at kahit paano ay hindi po natin nakakalimutan yung pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos na buhay. Siya lang naman po yung ating Diyos Ama na nagmamahal sa atin, or yung siya lang yung nagbibigay kasiyahan or kaligayahan sa atin sa araw-araw, di ba? Kaya napakasaya yung meron po tayong Panginoon na laging nakaagabay sa atin sa araw-araw, di ba? So yun, as I said earlier, na kung meron po kayong side hustle, po pwede po kayong hindi naman pong pumasok, o depende kung saan po kayo masaya sa inyong ginagawa sa araw-araw. Doon po tayo, di ba? Doon po tayo para makuha natin or magawa natin yung pang-araw-araw natin na ginagawa. So kung meron po kayo cellphone or tablet or laptop, whatever na kung ano meron po kayo na gamit na gadget, ay maaari nyo pong patakbuhin yung inyong online business. Okay? So yun lang naman po yung ating kailangan. Hindi po natin kailangan ng kung ano-ano pong mga bagay, dahil wala naman po tayong kailangang ibenta sa ating business. Okay? So ang ginagawa lang po natin ay hikayatin or sabihin lang natin sa ating mga viewers kung ano yung ginagawa po natin sa araw-araw, oras-oras, di ba? Yun lang po yung kailangan nating sabihin. Hindi po natin kailangan sabihin na
ay meron po kaming business at kailangan po tayo magbenta ng kung anong bagay. Hindi po ganon. Dahil napakasaya po ang merong ganitong business na yung automation system po yung dapat na magtrabaho sa atin at hindi po tayo ang nagtatrabaho doon sa automation system na kung ano ang meron tayo, di ba? Kaya napakasaya. Ngayon kapag yung ikaw yung yung naghahanap ng ibang pagkakakitaan na hindi mo kailangang i-babysit, di ba? Ay nandito na para sa inyo. Ngayon, ang topic po natin ngayon ay dahil sa ating pang 12 days for 90 days challenge. Okay, so offer advice for overcoming obstacle, yung magiging hindi natin inaasahan na darating sa atin sa ating business, di ba? Yun po yung ating itatakal ngayon. Yun yung ating pag-uusapan sa ngayong araw. Dahil nga po ay ngayong araw ay pang 12 days sa ating 90 days challenge. So ano po yung mga hindi po natin inaasahan na darating sa atin na pagsubok kapag tayo po ay merong ganitong business or kahit na anong klaseng business, di ba? So ang masasabi ko po ay kagaya na lang po yung nito, yung biglaan na hindi papasok yung ating mga employee kapag tayo po ay merong business na tawag nito yung business na regular, yung ating yung kinagisnan natin na na business or negosyo, di ba? Ngayon, kapag siyempre kapag meron po tayong nakagisnan or negosyo na yung kung ano yung nakagawian nating negosyo ay siyempre meron po tayong mga employee, di ba? Ngayon, yung employee natin yan ay paano kung hindi po siya papasok? Ano po ang gagawin natin? Kung ano yung tapos tayo ay meron naman po tayong mga naka-schedule na ating gagawin or pupuntahan. So ano pong gagawin natin? Di ba? Kaya yun po yung dapat natin na tingnan kung paano po natin i-handle para sa ganon ay yung ating business ay patuloy na nakabukas or nagra-run, kasi kailangan natin patakbuhin araw-araw, di ba? Kasi kapag hindi po yan nakabukas or hindi natin asikasuhin or patakbuhin or buksan or yung asikasuhin sa araw-araw, ano ang kikitain natin, di ba? So kaya kailangan natin tingnan kung ano yung mga pagsubok or kung ano yung dapat nating gawin sa araw-araw, or lalo na kapag yung employee natin ay hindi siya papasok ng biglaan. So kailangan po natin talagang maging aware or maging handa kapag sila po ay biglang hindi papasok, di ba? Kunwari kapag yung biglang tumawag ng mga half an hour bago siya pumasok doon sa regular niyang schedule. So kailangan natin intindihin na
hindi lang porke empleyado natin sila, hindi porke pinasasahod natin sila yung ating mga empleyado ay hindi natin sila pagbibigyan. Kasi meron pong mga employers na hindi nila pinagbibigyan yung kanilang mga employee. Kasi karapatan din naman po ng mga employee na bigyan ng kaukulang pahinga or gawin yung sarili nilang desisyon kahit na meron po silang trabaho, di ba? Kailangan natin silang pagbigyan, kailangan natin silang intindihin. Kasi kapag yung hindi natin sila iintindihin or pagbibigyan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, paano na lang kung hindi papasok ang mga yan? Paano mo patatakbuhin yung business? Hindi po kagaya ng online or digital business na kagaya nitong pinatatakbo namin. Kung hindi yun yung business mo, paano mo maasikaso, di ba? Ang iintindihin mo lang dito sa business na to, sa digital, ay kung walang nag-shutdown yung internet. Yun lang po yung iisipin natin sa ating business sa digital. Kasi once na walang power or hindi po gumana yung internet, ano ang mapapatakbo natin? Doon po tayo magiging mabibilasa. Ano yun, isda? Mababalihasa. Tama po ba yung aking word? So, yun po yung dapat nating intindihin, di ba? Yun po yung ating pag-isipan kung paano natin patakbuhin yung ating mga business kapag yung tayo po ay walang internet. Pero kung yung ikaw naman na employer kapag yung ang business mo naman ay yung ating mga nakagawian na business, yung kailangan mo magbenta or kahit na anong klaseng business naman yan, di ba? Kapag yung tayo po ang nagbi-business, kung nakikiusap or kailangan tayong ma-reach out ng ating mga employee, kailangan po natin silang intindihin, kailangan po natin silang kausapin, di ba? Kasi kapag hindi po natin sila kakausapin, hindi po natin alam, baka kinabukasan bigla pong hindi papasok yan, tapos paano natin mapapatakbo yung business natin, di ba? Kailangan give and take. Hindi porke employee ka, magawa mo lahat ng gusto mo, hindi rin po. At hindi rin po porke ikaw ay employer, magagawa mo lahat ng gusto mo doon sa employee mo. Hindi rin po. Kailangan mag-intindihan kayong dalawa. Hindi porket ikaw yung papasahod, ikaw yung sumasahod. Hindi po. Kailangan pong timbangin yung bawat sitwasyon para sa ganun ay maging maayos ang lahat. Di ba? Ganun po ang kailangan natin gawin. So, ayun po ang kailangan po natin gawin, at sana po ay nakapagbigay po tayo ng payo sa lahat ng tao na nagbi-business at yung mga kaibigan natin na employee din. Okay? So, salamat po at sana po ay yung nakapagbigay po tayo ng kaalaman ng bawat isang sa ating lahat. So, salamat po at sana magkita-kita po tayo sa sunod pang mga araw at pagpatuloy natin yung ating pagiging
pagiging maintindihin or kahit na anong bagay. Okay? Salamat po at kita-kita po tayo ulit bukas. Bye-bye. God bless us all.